Punta lang tayo sa website ng BIR. Click nyo lang yung Bureau of Internal Revenue. Then, sa e-services tayo. Click nyo e-services. And then, hanapin nyo yung EEF. Ano na nga yun? AFS. Ayan. Click nyo lang. Mabilisan na to mga B. Dire-diretso na agad. Para wala nang tumpik-tumpik pa. Ayan. Loading lang. So, dito tayo maglalagin. Ayan. Kung nakapag-registered na kayo. Pero kung hindi pa, click nyo lang yung not registered. So, tayo kasi nakapag-registered na. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung ano yung laman. Kung ano yung pipilapan nyo. Okay? So, click nyo lang po yung not registered sa baba. Bale, ayun. Sa baba po ano, right side. Right low. Basta. Doon. Makikita nyo naman yun. So, my fields with the red dot are required to fill up. Ano po? So, yung mga may asterisk na red. So, ayan. Company, team, registered name. Syempre, yung naka-registered nyo sa BIR. Then, yung email, RDO. Ayan. And then, yung mga hindi naka-red asterisk ay okay lang na hindi fill up. Ano? Kasi hindi naman talaga natin alam kung paano i-fill up yan. So, yun. And then, swipe up pa tayo para makita nyo kung ano pa yung kailangan nyo i-fill up. Mabilis lang namang mag-fill up and mag-register dito. Saglit lang. So, ayan. And then, uulitin nyo lang ulit yung TIN number nyo dito. Ito yung sa authorized tax agent. Syempre, kayo yun. Or kung may representative kayo. Ano po? So, ayun. First name, last name, middle name, email. Of course, importante yung email. Kasi doon po magsisend si BIR kung nakapasok na ba kayo doon sa paglalagin pagre-registered nyo. And then, ayan. Dito po sa login information, kailangan ng username and password, syempre. Yung password po natin kailangan is minimum of 12 letters or what do you call that? Basta 12 letters. At least one uppercase letter, at least one lowercase letter, at least one digit, at least one special character. Do not use last password. So, ayun po. Ayun. Maximum ng 128 letters. Maximum of 128 letters. So, yun. And then, pag na-fill up nyo na yan, click submit lang. Okay, may reminder dito. Please make sure to enter the correct TINs and email addresses. Use of wrong TINs and email will invalidate your submission. Okay? So, paki-check na lang po ng mabuti. Kayo po ang nakakaalam kung tama or mali yan. Dahil kayo po ang may-ari ng TIN number na yan. So, ayun. And then, ayan. Eto na po yung natin. Dito na yung pinaka-login. So, magla-login po tayo. Kasi nakapag-registered naman na ako. Ayan. So, username, yung ginawa nyo kanina, username, type nyo lang po dyan. Ayan. And then, syempre, yung password. Ayan. Example, pangalan ng kapatid ko. Ayan. And then, password. Kung ano po yung password nyo dun sa inyong ni-registered. And then, login. By the way, bago nyo po kayo makapag login dito, mag-email po si BIR kung anong dapat gawin. Ayan. And then, dito nyo na po makikita yung profile nyo, yung pinil up nyo. Nandyan lahat. Ayan. So, ayan, kung gusto nyo mag-change password, pwede naman din. Ayan. Yung madali lang po yung gagamitin nyo. Madaling tandaan or kailangan nyo pong i-take download. So, click nyo po yung file upload. Ayan.
Eto na po yung gagawin natin. Dahil po OSD ako, so konti lang po yung isesend ko dito. Isang annual lang at saka yung SMR and then yung email confirmation. So sa annual, sa period, annual taxable year lang yung i-click nyo, and then sa month, syempre December, and then sa year, kung anong year kayo kunyari ngayon ay 2025, syempre last year 2024. So mga B, ang pinaka-complicated lang dito para sa akin is yung pag-apply ng file name. Kasi meron silang specific file name na dapat yun lang yung nakapangalan dun sa file. Like ITR, ayun, meron tayong talagang specific name for ITR, for audited financial statement, Form 1709, tax credit and others. So ayun, meron naman sa taas, pwede nyong i-copy-paste na lang. So ganun din kasi yung gagawin ko, i-copy-paste ko na lang siya para hindi na ako mahirapan. So, ayun. So, kung anong nakikita nyo dyan sa taas, kung alin dyan yung ipapile nyo or i-attach nyo, copy-paste nyo na lang. Iwan nyo na lang yung PDF. Ay, by the way, kung yung file nyo is hindi pa naka-convert into PDF, i-convert nyo na. Kasi PDF only yung pwede i-upload. Ayan. Katulad dito, i-copy-paste ko lang yan. Yung EAFS, then TIN number, and then ITR, year, December 2024. So, yan. Copy-paste ko lang yan. Tapos, papalitan ko yung file na sinave ko sa computer ko. And then, yun yung i-upload ko. So, punta lang po tayo sa ating file para palitan yung pangalan. Yung akin kasi is kinonvert ko na siya. Ginamit ko ay Canva. Pero marami naman pong application na pwedeng gamitin. Pero yung available lang sa akin kasi is Canva. Yan. Napalitan ko na, kaya i-upload na natin. So, makikita nyo naman dito kung ano yung pangalan ng file ko na i-upload, no? Ayan. Choose nyo lang. Click nyo lang yung choose sa income tax return. Ayan. Ito yung annual tax return natin na 1701. Tama ba? 1701A. If I'm not mistaken. So, yun. Click nyo lang yung choose. And then, mag-upload na yung file natin. So, hindi siya nakikita dito na magpipili ka ng file, ganun-ganun. Basta na lang siya nag-upload, oh. Ayan. So, ayan na yung ating file name. And then, dalawa lang kayo sisend ko pa kasi pinagsama-sama ko na siya sa isang PDF. Yung attachment niya, pinagsama-sama ko na. 2 page sa income tax return, 2 page sa others. So, ayan. So, ayun, send naman natin yung isa pa, yung sa others. So, 2 file to, pinag-isa ko na lang. Ayan, tawag doon, basta pinagsama ko na. Ayan, uploading. So, kasi dito, pag i-upload nyo, pag kinlik nyo yung choose, pupunta kayo dun sa file nyo. Then, pipiliin nyo dun kung alin nyo para sa others. Basta kasi dito hindi na pinakita. Baka ba, ewan. Basta yun. Ito, tuloy-tuloy naman tong video na to. Wala tong cut pero nagtaka ako kasi wala siyang hindi pinakita kung paano i-ano. So, yun. Pag na-i-upload nyo na, click nyo lang yung submit.
statement of undertaking. So, accept lang natin yan. And then, ayun na, nakapagpasa na tayo. Successfully uploaded daw yung files natin. And then, i-email sa atin si BIR. Same lang naman yung laman. Katulad nyan, andyan yung transaction code. Ayan. Basta, ano nyo na lang din yun. I-print para may ebidensya tayo na nakapag-file tayo ng sa EAFS ng file for the year 2024 or for the annual ITR attachment. Yun lang po, and thank you. So may mga questions po and parang naguluhan lalo, ayan, pwede kayo magtanong sa comment section and then sagutin natin yan. Yun lang po, thank you.